O mga kababayan, di ba natatandaan nyo na several days ago o weeks ago mga kababayan, pinasabog na ni Madam Maharlika na huwag kayong magtitiwala dyan sa mga pasabog-pasabog ni Lacson na kaya daw, kahit pa'y andyan na ha, si Senator Marcoleta mga kababayan nag-iimbestiga sa flood control sa Blue Ribbon, ay umepal pa rin itong si Lacson mga kababayan. Nag-privilege speech pa na parang baga, mayroon siyang sariling show mga kababayan. Sabi ni Madam Maharlika na huwag kayong magtitiwala dyan kay Lacson. Dahil mayroon daw yang nire-railroad na mga issue mga kababayan na ang nasa likod ay si Ngagva. Ang sabi ni Maharlika na etong ginagawa daw ngayon ni Lacson ay ang tinutumbok daw mga kababayan ay si Paulo Pulong Duterte ng Davao City. Ang sabi natin, wala naman tayong naririnig kay Lacson na dinadamay si Pulong hanggang kanina mga kababayan na sa interview niya sa media. Direkta siyang tinanong mga kababayan tungkol dito kay Pulong. Kung idadamay ba daw niya si Pulong mga kababayan. Although hindi niya kinonfirm or dininay mga kababayan, ay kung babasahin mo between the lines, mukhang totoo nga na dinadawit nga niya ang mga Duterte mga kababayan. Dahil etong isa sa kanyang isyong pinupush ngayon ay issue ng mga dilawan at mga bangagan laban sa mga Duterte mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Sir, mabaling ko lang po. Doon po sa interpellation sa inyo ni Senator Soto, dalawa po yung Lacson mga kababayan kanina sa media. Yung peculiar doon sir Yung isa of course yung pong tungkol sa PICAB na natakil ninyo sir. At yung pangalawa, may binanggit po kayo na sa tindi ng mga insertion sa national budget kung saan po isiniksik yung pondo para sa flood control project. May nabanggit po kayo na isang congressional district na may naka 51 billion pesos. Oh, di ba mga kababayan? Bakit nag-backtrack sila mga kababayan nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Akala ba natin ang kautusan ni Bangag mga kababayan ay sa kanya lamang panunungkulan? Yang 51 billion mga kababayan ng isang congressional district? Panahon pa yan ni dating Pangulong Duterte kay Pulong Duterte mga kababayan. Di ba yan nga ang pinagnangakak ng mga dilaw? Dahil mayroon daw 51 billion na proyekto na nakuha ang distrito ni Pulong. Gayong ang proyektong ito mga kababayan ay ang Davao Coastal Road na yan naman talaga ang presyohan mga kababayan. Isa yan sa build ni dating Pangulong Duterte. Ito ginagawang issue mga kababayan, huhukayin ng mga animal. Ngayon sir, hindi ko po meron ko naalala doon sa 51 billion. May binanggit po doon sa Kamara kasi mag-iimbestiga din po sila. No? The same with the Kamara mga kababayan. Kaya gumawa ito ng sariling show mga kababayan sa likod ng mayroon ng komite si Marcoleta mga kababayan ang Blue Ribbon. Dahil itong kanyang investigasyon mga kababayan, malamang naka-railroad sa anumang purpose. Kaya nasabihan ng EPAL ni Marcoleta, di ba? Nagalit mga kababayan, sabi niya, kung aawayin niya kami, aawayin din namin siya. Handa nang awayin si Marcoleta. Dito sa flood control projects na parang kayo din sila din na mag-iimbestiga sa sariling hanay nila meron din pong sangkot doon. Anyway, may nabanggit po doon na yung flood control project sa Davao. See? Davao City na naman mga kababayan ang binaha Maynila. Metro Manila. Ang iimbestigahan Davao City mga kababayan. Din daw po, sasaklawin na kanila investigasyon sa Kamara at nabigyan daw po ng 51 billion for flood control mula 2019 to 2022. Hindi yan flood control. Proyekto yan. Iba't ibang proyekto. Sir, dun po sa inyo nabanggit sa interpellation sa Senate, are you referring to Davao po? I was referring to the records. Ayaw umamin mga kababayan. Itong si Lacson, no? Typical na magaling lang mga kababayan, pasabog dito. Tapos, sige pangalanan mo. 'Di ba? Sinabi na niya mga kababayan, mayroon ako 67 na contractors na kongresista. Pangalanan mo na isa. Wala. Ngayon, takot pala. Kung ano naka-record sa GAA, yun na yun. So, Davao City, sir? Kung Davao City yung nasa record ng GAA, di Davao City yun. Ayan na naman, mga kababayan. Sige! Kaya nasabihang EPAL, mga kababayan, ni Marcoleta Although wala siyang pag-amin, mga kababayan, wala rin siyang denial. Pero sagutin mo na lang. Anyway, record naman yan Ito na nga mga kababayan. Wala namang ibang issue, di ba? Lagi nating naririnig mo. 51 billion Pulong. Dati pa yan mga kababayan, di ba? Natatandaan nyo? O ngayon, bubuhayin ng mga animal. Ay, so, nako. Talagang naka-record dyan.
Kaya ang reference ko lagi record eh. Hindi pwede mag-speculate ka. Sige, on the record na pala yan. Bakit hindi mo banggitin? Nagsalita Din ito ka, si hindi Lacson, ba? no? Opo. So sir, kung 51 billion pesos for 3 years, 2019 Mahirap to i-absorb 2020. yun. Oo. Wala nang iba mga kababayan. 2019 to 2022. Sino pa ba? O, panahon ni dating Pangulong Digong. Yan mismo ang ginagawang issue mga kababayan ng mga dilaw. Ang sabi ni Pulong niyan, sige, audit it. Masama ba mga kababayan bigyan ng proyekto ang Davao City? Taga dyan si PRRD? Kung tutuusin nga, kung hindi lang nagpa-practice ng delikadesa ang mga Duterte mga kababayan, pinuno na yan ng proyekto. Kaya lang sabi ni dating Pangulong Digong delikadesa. Mahirap nyo i-absorb sa isang distrito. Mm, Yung 15 no. billion lang, mahirap na eh. Unless, Yun yun nga, kung halimbawang ang nag-insert doon, hindi naman mismong district representative, isang may makapangyarihan. Mayroon ng insinuation mga kababayan. Hay nako, Lacson. Kung ito dati mga kababayan, no? Itong isa sa mga sumira mga kababayan sa administrasyon ni dating Pangulong Digong dati. 'Di ba? Papansin ito mga kababayan. Akala mo kung kakampi daw ng mga Duterte? Anong ginawa nito nung panahon ni Tatay Digong mga kababayan? Kaliwat ka ng investigasyon. O nalihis na mga kababayan ang focus ng bayan dahil sa mga sarswela nitong sina Lacson at Soto nila Gordon. Ngayon mga kababayan, muling nagpapansin pero hindi na kayo makakakuha ng traction, Lacson. Bawa sa Congress. Opo. At nag-park sila doon, no? Ibang usapin 'yon. Yung tinatawag nating passing through. Yun yung tinatawag ng funder ang naglagang ng budget. Oh, sa dami-rami ng kabalastugan ngayon mga kababayan na klarong-klaro na. Ghost project na. Magbabacktrack sila mga kababayan 2018 to 2022 dahil hahantingin nila si Pulong. Shame on you. Doon sa isang distrito. Hindi ibig sabihin na pagka merong 51 billion sa isang distrito, ang responsable sa pag-insert doon ay yung district representative. Kasi merong mga kaso. So bakit mo pa sinali? Di ba katakataka mga kababayan? Past administration, kinakalkal nila. Tapos sa isang distrito, hindi naman talaga insertion ng mismong district representative, kundi ibang... Hindi na kayo na kontento, Lacson, na napatapon na si Tatay Digong sa ICC. Pati mga anak niya, babastusin niyo pang ganyan. Let's check congressman o ibang legislator. So pag pinark doon, yun nga, 'di ba, sa pie sharing, merong 25%. Insinuate na niya mga kababayan na mayroon ng kurakutan. Yung funder. Opo. Pero meron pang bibigay doon sa district representative na 5 to 6%. Kaya nga yung kay Congressman Leviste, itinaas nila yung ante from the usual o yung kalakaran na 5 to 6%. Siguraduhin mo lang na mapapanindigan mo yan. Kaso nga lang mga kababayan, immune yung mga animal na to. Kapag mayroon sila ipapasabog mga kababayan dyan sa habang andyan yan sila sa Senado. Ang inoffer na sa kanya 10% kasi nga nag-iimbestiga na nga siya at hindi siya tumatanggap, hindi siya kumakagat. So tinaas pa ng district engineer si Calalo na gawing 10%. Kaya nga aabot siya ng kung kukwentahin dahil meron... Kung may kurakutan sa panahon ni Pulong mga kababayan, dapat issue na yan sa kanya na flood control. Meron ba tayong narinig na issue na gumuhong flood control sa Davao City nung panahon ni dating Pangulong Digong? Wala! Ng approved budget na nasa mga 3.6 billion. At yung 51 billion mga kababayan, overall na budget yun Ang daming proyekto sa Davao City, mayroon pang coastal road, mayroong bypass road. Not to mention mga kababayan, pinaganda yung mga infrastructure dyan sa Davao. Hindi nga lang lahat, pero yung 51 billion, kulang pa nga yan. Aabot nga yung kanyang sa isang taon, aabot nga yung offer sa kanya na pahulog-hulugan. Aabot nga ng 360 Ito maihulog namin dyan. Kaya kung pumayag si Congressman Leviste ron, parang feeling na siya na may darating sa kanya sa loob ng... Akala natin mga kababayan na kulong na to, nahuli na Ayun, inoferan mga kababayan na maging state witness at then nakapiyansa, labas na. Goodbye. Yung sa loob ng isang taon, o kung ilan mang panahon yon na nasa mga 360 million. So nakita mo, Nimpa, di ba? Ganong katalamak. Kasi mabutin lang, merong isang Leandro Leviste na tumanggi sa bribe at hindi pa yon. Tumawag ng pulis, pina-entrap niya. So, kaya nga, pwede pa natin sabing isolated case yung Bulacan.
Kaya nga sir, may mga binanggit kayo yung... Tapos, ang tanong Lacson, bakit nagbabacktrack ka? Umabot ka ng 2018. Bakit pupuntiriyahin mo si Pulong? Oh, yan ang tingin ang media nga mga kababayan. Hindi deny nga walang denial mga kababayan. So, we will assume na si Pulong talaga. Pwede naman sabihin niyang hindi. Denial to the max mga kababayan. Sa La Union, sa Mindoro, opo. So sir, kung paano lang po sir, dun sa 51 billion, ano yun sir? Not necessarily congressman ang nagpasok. Pero, pwede din po na district engineer. Kasi sir, sila di ba yung nag-aakyat po ng mga recommendation, yung local, Ay, nako. Hindi. Walang pakialam ang executive branch sa pagbalangkas ng budget. Ang sa kanila, NEP. Ang problema, pero pinasok sa NEP, sir, ng DE. Ito na sinasabi mga kababayan, ang Davao ang iniimbestigahan. Regional offices po ng DPWH. Hindi. Ang naging problema bumaha ang Maynila. Ang panibagong kalakaran sa National Expenditure Program pa lamang. Ito kaya natin nasasabi mga kababayan na bukal target si Pulong. Tinanong na siya ng reporter mga kababayan ha. Si Paulo Duterte ba tinutukoy mo? Pwede nga, hindi naman si Pulong. Pero ang sabi niya mga kababayan kung ano ang nandyan. Yan na. Sagasaan kung sino ang masagasaan. At nangyari ito 2018 to 2022. Panahon ni dating Pangulong Digong mga kababayan. Wala nang iba. Nagsisingit na yung mga ibang legislators. Kasi nga naging kalakaran, parang reciprocity. Yung DPWH. Ito si Lacson mga kababayan ang itsura talagang papunta na sa pagiging dilaw mga kababayan. Yung mga kalibre na ni na Percival. Ino-offer na sa mga legislators. Nagbabudget call na ngayon. Magpasok na kayo sa National Expenditure Program. Kaya doon sa intervention ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, di ba binanggit niya? Awayin mo nga Marcoleta. Awayin mo yan. Wala pa nga yung budget sa Congress. Deserve ditong supalpal ni Marcoleta mga kababayan. Epal naka-insert doon. Totoo yon. Kasi may mga information talagang ganon. Kaya nga, di ba may nabanggit si Senator Sherwin Gatchalian? Dahil pinag-aaralan niya yung budget, siya yung chairman ng Finance sa Senate. May nakita siya na yung sinasabi kong distinct, di ba? Yung pare-parehong halaga, magkaibang proyekto, iba-ibang specs, iba-iba yung lugar. Tapos iba-iba yung description ng proyekto. Iba-iba linear meters. Pero bakit iisa yung halaga? Ibig sabihin, malamang yun sa hindi ko sinasabing conclusive. Pero malamang yun na yung in-insert na ng kongresista o kaya na senador. Mag-focus kayo dito kaysa ni Bangag. Para hindi kayo mapagbibintangan na namumulitika na naman. Dahil nawawala ng kredibilidad mga kababayan Although, sumasakay ito mga kababayan sa legitimate na talagang problema ha. Kaso lang, may side bit. At ang pustahan tayo mga kababayan, magpo-focus yan sa kanilang side bit talaga. Na talagang i-corner si Pulong. Madali lang nilang gawan-gawan ng mga kababayan Mga istorya yan. Tapos yung mga contractor mga kababayan, gigipitin yan nila. Sigurado tayo. Malay natin, baka mayroong hokus-pokus mga kababayan para ilaglag si Pulong. Gawan-gawan ng istorya. Bagoong Pilipinas Marcos. Tatak Marcos mga kababayan. Huwag kayong magpakumpiyansa nito mga bagoong Pilipinas na ito. Linyada ito ni Makoy mga kababayan. Sa pagbuo pa lang po ng NEP, nandun na. Nandun na. So, kaya ibig sabihin, 2025, lumala na ng lumala. Nakapagsingit na sa NEP, pagdating pa sa Congress, nagsingitan hanggang sa paglalabas ng daan. Sinabi na Pangulong Marcos, tatandaan ko, sabi, hindi ko na makilala yung aming tinransmit na budget sa Congress kasi mangled. Sabi ko nga, mangled beyond recognition. Opo. So, ibig sabihin, talagang hindi lang tayo triple, quadruple whammy. Parang multiple na. Opo kasi ganito all whammy na. NEP may insertion. Opo. Pagdating sa House, bago ipasa yung GAB, maraming insertion. Pagdating sa Senate, may insertion. Pagdating sa BICAM, may insertion. Kaya multiple whammy yung mamamayan, yung taxpayers. Kaya nga, di ba pinaglalaban ko? Kasi usapin na rin lang ng full transparency sa pagpapasa ng budget. Gusto ko i-identify kung sino yung mga proponents ng mga amendments, aka insertion. Ito mga kababayan ha, wala din itong loyalty kay Marcos ha. Iba din ang ambisyon nito. Gusto nitong maging presidente. Ilang beses na ito tumakbong presidente mga kababayan. Laging talunan. Ito ang mga kababayan, idol ni Torre. Pareho sila ng mga kababayan. Ugali ni Lacson at si Torre, mga ambisyoso na
Kulang-kulang naman mga kababayan sa abilidad. Hindi nga yan abogado. Ngayon mga kababayan, pilit sinasapawan si Marcoleta. Yun. Opo. Diba? Sir, Kasi ngayon, turo-turuan eh. Diba sabi ni Secretary Ikaw nga mahilig magturo dyan. ni Congressman Ronnie Puno, yun daw PhilHealth nawala sa Senate. Sabi naman ni Senator J.B. Ercito, dumating daw sa Senate yung 74 billion, naging 43 billion na lamang. So turuan, hindi naman... Di, ang ending zero. Si Bangag kasi. Wala kayong ibang matuturo dyan kundi si Bangag. Maituturo ngayon, mapipinpoint, sino yung responsible? Kasi nga, yan ang problema sa'yo, Lacson. Sisi ka ng sisi, andyan sa harapan mo ang iyong amigo na si Bangag ang dapat mong sisihin. Balingbing nga ito. Kaya nga, tawag dito dati, ping balingbing. Record kung sino yung proponent o kaya proponents ng mga amendments. Kaya nung pinaglalaban ko, di ba, sa interpellation ko, kung gusto natin ng full transparency, kailangan matrace natin kung sino yung nag-introduce ng amendments para meron silang Marcoleta, banatan mo to, Marcoleta. Sakaling something goes wrong or went wrong doon sa pag-implementa, at least meron siyang responsibilidad na hindi mo binantayan, ikaw ang nag-insert niyan. Yun nga po, sir, ang itatanong ko din talaga sa inyo, nakalista yun sa itatanong ko sa inyo, sir. Kasi, di ba sir, dahil nag-insert sila ng pondo, ibig sabihin yung mga project na in-endorse nila ipasok sa budget pondohan, hindi dumaan sa pag-aaral. Kaya ang resulta, merong ghost, merong pong mga substandard. At saka meron din... unused din yung pondo. So sir, ibig sabihin, sir, since may mga nag-insert, mga mambabata, senators, congressmen, mambubutas. Yun sir, ang tanong, sila ba dapat equally responsible kapag ka po yung proyekto ay napunta sa katiwalian o naging dispalinghado? Yun ang tinatawag ko kaninang shared responsibility. Mag-share sila ng responsibility doon sa nag-implement. Kasi sila yung nag-insert. Kasi meron naman silang pinagugutan, pwedeng sarili nilang diskarte, o pwedeng pinakiusap sa kanila ng mga governors, mayors, o pwedeng pinakiusap sila sa kanila ng ahensya mismo. Marami kasi 'di ba pagka budget season, puno yung hallway ng Senate. Opo. Kasi ang dami, puro folders yung hawak. Pero sir, yung shared responsibility... Sa amin nga lang halos walang pumapasok noon kasi alam nila wala akong pork barrel, hindi ako nag-i-insert. So hindi na sila pumapasok. At pag may nakikiusap, agad-agad sagot namin wala nga kaming pork barrel, paano kami mag-i-insert dyan? Opo. Sir, ano ba yung shared responsibility? Dapat kasama silang makulong? Hindi naman makulong, pero at least meron silang responsibilidad na tingnan yung kanilang in-insert na para sa proyekto, bantayan nila kung tama yung pagpapatupad at the very least pero kung kasabot naman sila nila babantay yun kasi kung nakuha na nila yung kanilang share ng pie, nakuha na nila yung kanilang komisyon, ba't pa sila magbabantay? Sir, dun po sabihin na lang po natin na dito sa nagdaan 3 taon o kahit sa 2025 national budget na meron pong singitan, matitrace pa po ba talaga kung sino yung mga nagsipag-insert? At para po sa gayon, sir, makita sige, na-trace nga niya 2018. Pa-insert ka. Tingnan yung correlation na yung in-insert mo, ipinatupad nitong kontratista na kaibigan. Hanggang mauuwi ito sa war on drugs, mga kababayan. Sisisihin na naman si Tatay Digong. Nanggunggong na to. Pwedeng ma-trace o pwedeng ma-identify kung may magsasalita. Selective. Pwede. Kung gustuhin namin. Halimbawa, yung APRO chairman o yung Finance Committee chairman, kung magsasalita sila at sasabihin nila, natatandaan ko dyan, ang nagsabit yan, kasi sa Senate, before second reading, pag nasa individual amendments na kami, magpupulong na lang kami, magko-caucus kami. Sasabihin ng chairman ng finance, mag-submit na kayo ng mga nyo, isulat nyo na yung mga amendments ninyo para hindi na itatakal sa floor. So meron yung dokumento kung sino yung nag-submit ng mga proposed amendments. Yun ang, ngayon, kung sasabihin ng dating finance, alimbawa, si Senator Ligarda o si Senator Grace po, at nagpasubmit siya, may record sila kung nasa kanila pa. Pero kung tawag dito, yung tinreser na, tawag doon? Yung pang sira na? Opo. Kung sira na yun, wala na record yun. Kasi wala naman record sa floor sa plenaryo So ibig sabihin critical po dito ang dalawang naging chairman po ng Committee on Finance ng Senado nitong nagdaang 3 taon ngayon ay Deputy Secretary pati yung APRO. Opo, sa House din. Pero sa Senate, Senator Grace po nung last year o last Congress, ang sabi tumakas na si Zaldico. Nasaan nga ba? Hindi na nagpapakita, mga kababayan. Kaya
papag-isipang tumakas. Saka po si Senator, now DepEd Secretary Sani Angara. Oo, kung may hawak pa sila. Kasi kung tinago nila yung mga sinabit na mga amendments, individual wala bang record amendments. dyan ang ano talaga? Kung wala na, tinapon na rin nila. Or kung nasa kanila pero Bakit ayaw naman itatapon? nila i-share, hindi natin matitrace. Ganon din sa APRO. Ang mga animal, lusot pa rin mga kababayan. Dahil sila ang may hawak. Wala bang dyan, vault talaga na hindi lang isang tao ang Kung control? sinasabi nilang small committee, kung hawak pa nila yung mga sinubmit, unless binulong lang yun. Pero hindi naman normally, hindi naman pumapayag yung chairman ng Finance Committee, ewan ko sa House, na bulong lang kasi wala silang pinagbabasihan. Hindi na matatandaan lahat yun eh. Sa House Siyempre, po, kailan may pinanghawakan silang written eh. Kasi kami, nagsasabi talaga kami eh. sa House, sir, si Congressman Musta pala yung di ba under nito mga kababayan, nagkaroon nung ruling na liquidation by certification? Tapos hugas kamay sa mga kababayan. Nagkataon na ako ang doon, ang leader doon lang mga kababayan. Kasali ka pa rin. Under pa rin yan sa'yo. Zaldico, ang naging chairman Zaldico, tapos si Stella. Yan ang ginagawang mga kababayan. Basihan ngayon. Certify lang. Okay na sila sa Kimbo. COA. Opo, Stella Kimbo. Oo. Tapos Zaldico, sir, meron ding construction firm, sabi niya nag-divest na siya, pero kasama yata dun sa top 15, sir. Ewan diba? lang natin nung nag-divest. Divest na sa kanyang pangalan mga kababayan, pero how about ang kanyang family members? Dapat kapag mayroon kang up to 4th degree, maging kaibigan mga kababayan na contractor, disqualified agad. Presidente. Oo, tama. Sir, ang daming Kaya napaka-importante. Kasama yan sa sa interpellation ko bukas. Yan ang, kasi 5 topics yung hinanda namin eh. Sir, ito po, few points na lang. Sir, sabi po ni Senator Sherwin Gatchalian na chairman ng Finance Committee, may nakita siya dito sa 2026. Pagbukas ito ng mga kababayan, Senado, magyayakapan ito si Lacson at si Marcoleta. Di ba naghamunan na ng away? Ay nako, politicians. Budget na red flag. Kagaya daw po noong similar dun sa inyong Pero sana nga lang, ito si Marcoleta mga kababayan, kung siya papayag, pagsabihan niya ito, huwag kang umepal, Lacson, dahil andito umarangkada, pambabastos yung ginawa mo. Join ka na lang dito sa Blue Ribbon. Ayaw din ito mga kababayan dahil baka mabuking ni Marcoleta na railroad ito. Itong mga investigasyon mo, bakit nasali ang 2018? kita na same allocation, same nature ng project, pero iba't ibang lugar. At sabi po ninyo, tama ba sir, distinct na ibig sabihin nito? Distinct. Yan ang code nila dyan para ma-identify kung kanino yon. Kasi isipin mo, merong siguradong nag-submit, o malamang hindi ko sigurado. May nag-submit niya na congressist. Hindi na naman sigurado mga kababayan. Ito si Lacson na uuna ang salita, bago ang confirm mga kababayan. Maraming beses na yan siya. Hindi pa confirm mga kababayan, sinasabi na sa media. And then, yun pala, wala. O mga congressman, kung ilan man niyang mga similar na mga amounts. No, ngayon, Sabi niya, mayroong 67 na congressman daw mga kababayan. And then, sige, name it. Wala. Walang mailabas ni isang pangalan. para matandaan yan, na parang maangkin niya, yan ang code eh. Remember, hindi ito parang round figure, di ba? Pag sinabi mong 77,199,000 at para-parehong ganon, nagkakaintindihan sila kung kanino yon. So walang mapag-aangkin nun. Pagka kumuha ng komisyon yon, akin yan, huwag niyong pakialaman yan. So ibig sabihin, tinangka pa rin nila ito na gawin po sa national budget for next year, o nagkataon lang po na nagkabistuhan na buo na po kasi itong NEP nung sinabmit sa inyo? Hindi, kaya nga sinabi ko to sa interpellation. Yan nga sinasabi ko kay Tito Sen, di ba? Na kay one Senator ball. Joel nung interpellate. Sabi ko, ito, first-hand experience. Dito, pagka panalo raw ni Senator Soto na bilang senador noong 2025, nito, itong taon, meron agad tumawag sa staff niya na taga-DPWH, undersecretary. Sinabi raw doon sa kanya staff na, sabihin mo kay Senator Soto, magpasok na siya rito sa NEP ng kanyang insertion. Di ba, in-acknowledge naman ni Senator Soto yun eh. Opo, ay talagang mga locos. Pero hindi siya, sabi niya, ayoko. Sabi niya, hindi ako sabi mo sa kanya, hindi tayo magpapasok dyan. Ayun. So sir, isa na lang. So ito po yung isa po ito dun sa mga itatanong ninyo bukas sa DBCC, sa mga economic managers. Bakit may ganito pa? Yes.
Isa sa mga topics yan. Tungkol doon sa transparency sa accountability. Yun isang topic ko eh. Bibigyan ko na ng preview para makapaghanda na yung kung may nakikinig na taga-DBM. Ano? Opo. 5 topics to eh. Yung una, yung borrowings and disbursements. Ibig sabihin, nangungutang tayo, nagdi-disperse tayo. Yung tungkol sa budgetary change in cash. Ito yung cash flow eh. Na okay, ipaliwanag nyo sa amin na ano ba yung cash flow natin, yung mga total amounts na inallocate. Pangalawa, yung issue ng yung education sector, di ba? Ang sinasabi doon sa ating Constitution, Article 14, Section 5, Paragraph 5, maliwanag. Yung education sector, ito yung bibigyan ng highest budgetary priority. Pero sa 2025, naungusan ng DPWH yung education sector. O kailan ka namin narinig, Lacson, na sinisi mo si BBM niyan? Kinall out po ba si BBM ni minsan? Ang call out ito mga kababayan, hangin isa. Kagaya ni Torre mga kababayan talaga. Ay, PNP talaga, no? PNP chief mga kababayan. Ang kalaban nito hangin. Oh, putak ng putak. Wala namang pinapangalanan. Ayan na, sa kanyang katabi na nga mga kababayan si BBM. Walang ni isang call out mga kababayan na, uy, bakit mo pinirmahan? Sinong pumirma nun? Di ba bangag? So, yun ang gusto ko ipaliwanag nila. Paano nangyari yun na umabot na tayo na tanong mo kay ngag-ngag, bakit niya pinirmahan? Constitution, binangga na natin. Yung pangatlo, yun yung interesado ako doon sa Executive Order number 82 na inisyu ng Pangulo, na yung participation, yung in-enhance niya yung participation, in-strengthen niya yung Regional Development Council. So gusto kong mabigyan pa ng paliwanag. Isa pa yan mga kababayan. Regional Development Council. Tapos, ang ginawa niya, tinapyasan niya mga kababayan ng pondo ang Visayas at Mindanao. Diyos ko. Paano magde-develop ang regional yan? Binabaan mga kababayan ang Mindanao 15%, ang Visayas 11% na lang ang makukuhang pondo mga kababayan sa overall 100%. Ay nako. Kawawang Bismin. Ano nyo gagawin ito? Kasi nung nandiyan pa ako sa Senado, lagi ko kunu-question, bakit 20% lamang ng output ng mga local development councils ang naipapasok natin sa NEP? Sayang naman. Sila yung mas nakakaalam ng mga needs saka priorities ng kanilang mga lokalidad. Pagkatapos 20% lamang yung ina-adapt natin doon sa kanilang sinasubmit na mga local development plans. Hangin na naman ang inyong pinapatungkulan yan. Address it to BBM. Tapos yung pang-apat, ano bang policy natin sa unprogrammed appropriations? Bakit pati yon pinanghimasukan na ng mga congressmen? Di ba sa Oriental Mindoro, sige, call out po tambalos-los. 810 million lang yung nakalaang pondo. Biglang nadagdagan ng another 1.1 billion na hinugot pa sa unprogrammed fund. Hindi man lang hinugot sa ibang regular items sa regular budget. Tapos yung pang-apat nga, yung panlima, yung sabi ko nga na, kasi alam ko may effort yung DBM ngayon yung full transparency. Kasi ito si Lacson mga kababayan, no? Ewan na natin, sala sa init, sala sa lamig. Bumibira mga kababayan at the same time, nakikiparty doon sa kanyang binabirahan. Ay bahagi na sa amin ito, informally, ng Balimbing DBM. talaga. Meron silang mga app, meron silang binubuo na platform na kung saan may pakialam yung publiko para maintindihan kung paano ginagastos yung ating kaban ng bayan. So yun ang 5 topics ko. Kung may nakikinig sa atin na taga-DBM, mapagandaan nila para expose na lang yung aming hearing bukas, yung aming meeting with DBCC. Ayun, I'm sure makakarating po yan sa kanila. With that, sir, maraming salamat po. Aabangan po namin ang... Anong masasabi niyo dito mga kababayan sa itong pautot na naman ni Ping Balingbing? Post your comments below.